Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 13 hanggang 19. So mga Taurus, alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, i-prepare mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Nako, antabayanan mo yan sa dulo ng ating reading, sasagutin ko po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards, you have, very good. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, maraming salamat ha sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, at saka sa mga nagsusubscribe, hello po. Ganon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po for not skipping the ads, for your love, for your support. Malaking tulong po sa akin yan. Kaya keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Wait lang ha, may nakita kong bigasan kanina. May bigasan business ka ba? Sa mga meron, it will be good for you. Congrats po. So, in the background of your reading, meron kang the Emperor card. Okay? Ngayong linggong ito, Taurus, talagang tatapang ka na para aksyonan yung isang bagay. Very brave ka ngayong linggong ito. Example, itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, wala kang lakas sa loob na gawin yung isang bagay or aksyonan yung isang bagay. Pero ngayong linggong ito, wow, walang katulad yung tapang mo. Walang katulad yung drive mo na gawin, ma-accomplish, mabuo, or matapos yung isang bagay. May pambihira kang tapang ngayon para gawin yung tama. Very disciplined ka din para aksyonan kung ano yung dapat aksyonan, and you will make it a point na makukuha mo. Parang ganon. So, i-harness mo this week, Taurus, yung tapang na ito. I-claim mo to para lahat ng action mo, lahat ng mga activity mo ay talaga namang magawa mo successfully. Okay? So, in your core energy, meron kang the Knight of Cups. Alam mo, nakita ko dito, many of you parang nag-a-apply ba ng work or meron kang kinakausap tapos parang gusto mo ikaw piliin. Parang ganun eh. Parang you're waiting for the opportunity na sa'yo ibigay. Kaya ngayon ginagawa mo ang lahat para ipakita sa kanila na kaya ko to, ito po yung kaya kong gawin, ito po yung kaya kong i-offer, ito po yung kaya kong ibigay. Kitang-kita ko dito yung kahandaan mo na gawin ang lahat, makuha lang siya. Parang ganyan. You are presenting yourself as the best person for this one, for this job, or for this opportunity. So, i-continue mo lang yan dahil sinasabi dito na kung ano yung kaya mong ipakita, doon magbabase ang ibang tao para kunin ka or para ibigay din sa'yo yung karapat-dapat na sa'yo. Okay? For many Taurus naman dyan, sa ibang kalahati ng Taurus, nakita ko dito that you are waiting for that offer and it will arrive para sa'yo. Okay? May darating ng pambihirang offer. Halimbawa, in-offeran ka ng kumare mo na, uy tara mare, Taurus, tayo ay magnegosyo, sosyo tayo, parang ganyan. O kaya ino-offeran ka ng kapatid mo na parang tara na Taurus, apply na tayo sa Japan. O kaya tara, gawin na natin to. Kaya ino-offeran ka for a certain na activity na sabi mo, kaya ko ba to? Pero you can eh. You have the opportunity or you have the ability para tumapat doon sa offer. So nakita ko dito, be strong, be brave, kayang-kaya mo yan. Kapag dumating yung magandang biyaya, tanggapin agad. Laksan ng loob, it will be good for you. Okay? Knight of Cups, the Seven of Swords. Okay. Pinapayuhan ka dito, Taurus, ng yung spirit guides na kalkalin muna yung truth bago tayo humakbang. Okay? Very cautious yung energy dito. Sabi, may nag-o-offer sa'yo ng something. Whether offer sa'yo a job or offer sa'yo ng pag-ibig, iba-iba yan. Iba-ibang Taurus naman kayo, di ba? So, iba-iba ang mga paraan na maaaring magbukas ng mga bagay sa'yo. No? So, sinasabi dito ng yung Spirit Guides Taurus na matuto tayong kalkalin muna yung truth at magbase tayo sa truth. Huwag ka daw papalin lang sa mga taong, alam mo yon yung maboses or mabulaklak magsalita, magaling mag-sales talk,
Sabi dito, let's be factual. Let's be realistic. Hanapin mo muna yung legitimacy, tapos susugod tayo. Kasi merong iba dyan, siguro meron kang tinutumbok ng magandang opportunity, magandang trabaho, o magandang racket, no? Pero merong iba na panggulo eh. Merong iba na minamanipulate ka lang or gusto kong isahan, kailangan mataboy mo yan sa buhay mo para makatutok tayo sa talagang tunay na para sa atin. No? Meron din sa inyo, pinapayuhan na i-secret mo lang daw muna to. Kung ano man itong tinatrabaho mo, i-secret mo muna ha. Para walang ibang mangialam, walang evil eye, walang majinx, di ba? Kasi maraming tao sa paligid pakialamera eh, no? So, learn to secretly work on this. I-secret mo muna, hush-hush mo muna, saka mo na lang ipamalita kapag okay na. Okay? So, Taurus, ano ba yung mga bagay na gusto mong makuha na this week, no? Ngayong April 13 to 19, talaga namang pinagdarasal mo na mag-get luck mo na. I-comment mo yan sa baba, i-manifest na natin. It will arrive for you this week. Okay? In the area of what you need to focus on, the 10 of Wands. Mag-focus ka sa pinaghihirapan mo ngayon. Kasi kaya mo yung makuha. Nasa ending ka na. 10 of Wands and then the 10 of Pentacles. Dalawang 10 to, 10-10. Hindi ito anak ni Ina Montesilio sa tanging ina, kung hindi 10-10 completion. Completion of something. Meron kang tinatrabaho ngayon, di ba? Meron kang pinagsumikapan, pinaghihirapan, at parang gusto mo na mag-quit. Pero sabi dito, wag. Ituloy mo yan. Idiretso mo yan hanggang ending kasi makukumpleto mo siya. Magi-end din yung hardship, kaya do not quit, do not give up, be brave and disciplined na ituloy yan hanggang dulo kasi napakaganda. Masasabi mo rin sa iyong sarili na sulit lahat ng pagod, sulit lahat ng hirap dito. Okay? So do not give up. At sabi dito, huwag ka rin madi-distract. Marami sa inyo, kapag nahihirapan, distracted. Parang, ano ba yan? Ang hirap-hirap naman ito. Dito na nga lang muna ako, dood muna akong Korean novela. O halimbawa, ang hirap-hirap naman ito, ay gigimik nga muna ako. No? Iwas ka muna sa distraction at tapusin natin to. Okay? 10 of Wands, the Sun card. Both cards, Sun, no? Sinasabihan ka na napakasaya ng linggong ito. Napakagaan, napaka-joyous, napaka-celebratory, no? Mararamdaman mo rin daw yung paggaan ng trabahong ito. Kung ano man daw tong pinaghihirapan mo, Taurus, kung ano man daw tong pinagsumikapan mo, makakahanap ka doon ng magaan at mas effective na paraan para matapos mo ito or matulay mo ito. Example, nahihirapan ka sa nilalakad mong papeles. Pabalik-balik ka na, paiba-iba ka na ng dapat mong puntahan. Pero this week, maliliwanagan daw ang isip mo sa best plan para yung inaasikaso mong dokumento gumaan. Parang ganon. So whatever you're working hard for, there are better ways or easier ways para magawa yan. So think positive, everything na hardship ay will end, no? Yung pinaghihirapan mo daw, matatapos din yan at sasaya ka, nagiginhawa ka din. Okay? So kapitan mo yan. So Taurus, ano pong birthday ninyo? Ikaw ba'y April Taurus or May Taurus, no? Malapit na ang birthday mo, malapit na yan. So ngayon pa lang paramihan tayo. Team April ka ba o Team May? Comment down below. In the area of what you need, ano daw ba yung mga dapat mong gawin? The 10 of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka daw sa mga pang long term. Yung mga bagay na hinahawakan mo ngayon na, alam mo yun, distraction or sakit sa ulo at humaharang sa'yo para tuluyan mong yakapin yung mga long term, itaboy mo na yan. Example, meron kang inaasikaso ngayon na negosyo, no? Sabi mo, balak mo tong maging negosyo hanggang sa pagtanda mo. Tapos, yung pinsan mo, lahi ka niyayaya na mag-inom. Naku, sabi mo sa kanya, huy, wag na muna, aasikasuhin ko muna ito. Kasi alam mong ito yung mas mahalaga. Parang ganyan. Example din, ikaw ngayon ay nagkatrabaho and then nakaipon ka naman. Sa panahon na daw para pag-usapan halimbawa yung mga insurance, yung iyong retirement plan, yung bahay mo na gusto mong maging retirement home, yung lupa dapat daw asikasuhin na, kung meron kayong mga pinag-uusapang mana, dapat daw
pagtuunan ng pansin nang sa ganon, in the near future, hindi siya maging problema. No? So, Taurus, nakita ko 10-10 in my clock. Wow. Talagang 10-10 ito. Completion, ending ng hardship at ready ka nang tumulay sa next level ng iyong buhay. No? Para mangyari yan, dapat ngayong linggong ito ay pagtuunan mo ng pansin yung mga long term sa buhay mo. Ten of Pentacles, the King of Swords. Pinapayuhan ka na maging decisive. Okay? Meron kang dapat pagdesisyonan na once and for all, ibaba mo na yung hatol this week. Example, meron kayong pinag-aagawan halimbawa na naiwang ari-arian ni tatay. Halimbawa lang. Sa panahon na para asikasuhin mo yan, maging active ka na parang okay, ito yung parte ko, ito yung mga dokumento, pag-usapan na natin, ilatag na natin. Parang ganyan. Kung ito ang po ay negosyo ng family, no? Pinapayuhan ka to be the leader or step forward ka na para ikaw yung mamahala. Parang ganyan. Kung ito man po ay pampamilya, halimbawa, kailangan talaga you're on the top of the game. Ibig sabihin, informed ka, nandoon ka para asikasuhin, at meron kang ginagawang paraan para ma-solve. So, be very active para yung mga long-term na gusto mo ay talaga namang nasa realidad mo. Okay, halimbawa ngayon, nag-iisip ka na gusto ko na magkaroon ng insurance, gusto ko na magkaroon ng sarili kong bahay for the next 20 years, halimbawa. Kailangan may ginagawa kang action para matupad yan. Halimbawa, iniisip mo gusto kong magnegosyo, dapat ngayon pa lang ay talagang matapang ka na asikasuhin bawat aspeto. Parang ganon, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Nine of Pentacles. Si Nine of Pentacles here is telling you na alam kong gustong-gusto mo na magkaroon ng sarili mong pera or makaipon or makatayo sa sarili mong paa na hindi mo na kailangang umasa pa sa ibang tao, kaya naghihintay ka ng offer na maaaring alam mong magpapalago ng sarili mong kaperahan. No? Many of you parang gusto nang magtayo ng sariling negosyo or mag-apply para nang sa ganon meron ka kamong sarili mong pera, kasi before parang parati kang umaasa lang kay asawa, sa magulang, sa mga anak. Sabi mo, panahon na for me to have my own and to enjoy my own life. Kaya naghahanap ka ng best opportunity para sa'yo. Siguro sinisikreto mo lang to, no? Ayaw mong i-share sa iba kasi sabi mo, baka laitin ka lang or baka i-downplay yung gusto mo or baka pigilan ka, no? Kaya ngayon, you're working on this thing on your own. Example din, ngayong linggong ito, balak mong magbakasyon or balak mong gumawa ng mga bagay na alam mo magpapaligaya sa'yo, na hindi mo na kailangan ng approval ng iba. Yun ang pilit mong inaasikaso this time, and you're searching for something na talagang swak para sa'yo, at ayaw mo munang ipamalita kasi nga baka madiskaril, no? So now is the right time for you, Taurus, talaga namang i-harness yung power to stand on your own 2 feet. Simulan na yung negosyo na yan, simulan na yung ipon na yan, para mabili mo na at magastos mo na sa mga pangangailangan mo. Okay? Kaya itong darating na magandang oportunidad ay talagang siguraduhin mong legit para swak sa mga needs mo. Okay? The Nine of Pentacles, the Two of Wands. The Two of Wands, nakita ko dito yung paghahangad mo or pagpaplano mo. Ngayon, sabi dito, time na to para siguraduhin klaro yung plano. Okay? Kasi pinag-iingat ka Taurus. Pinag-iingat ka ngayon na umiwas sa mga taong, alam mo yun, mapanloko, scam, yan, iwas ka dyan. Nang sa ganon, maging safe and secured yung pera mo or trabaho mo. Iilan lang naman ito Hindi naman lahat ng offer sa'yo ay scam or mapanlin lang, di ba? Pero meron dyan na kailangan mo munang buting tingin. Kailangan mo munang i-make sure na, ay, legit nga yung papers. Ay, legit nga yung sinasabi niya. Ay, legit nga ito. Kailangan alamin mo muna yung truth bago tayo mag-offer pabalik. Okay? O bago tanggapin siya. Kaya, pinapayuhan ka na klaruhin muna ang plano, klaruhin muna yung steps bago tayo gagalaw. Okay? Pinapayuhan ka talaga dito to be very, very cautious because hindi lahat ng kaharap mo ay talaga namang totoo. Meron dyan talagang legit at marami din ang hindi. So, importante dito, maingat ka, malawak ang isip, malawak ang pangunawa para mahanap yung totoo. Okay? But nevertheless, you're on the path talaga of paglago.
Halimbawa, itong negosyo gusto mong palaguin, kailangan talaga pinagpaplanuhan yang mabuti. Okay? In your near future, meron kang the sun card. Sabi dito, tapos na. Happy time na to. No? Happy time in the near future. You're gonna get what you want. Yung mahirap noon, magaan na ngayon. Yung dati para ang hirap-hirap gumalaw kasi hindi mo alam kung sino yung dapat pagkatiwalaan. Dito, kilalang kilala mo na. No? Malinaw na sa isip mo kung sino yung katiwa-tiwala, sino yung totoo, sino yung legit, at sino talaga yung may care. Dati magulo yan, pero ngayon napakalinaw na. At ramdam ko dito na you're enjoying your life even more than before. No? So, maaring madalas ka nang lumabas, mamasyal, kasama yung mga bata, mga anak, or mas na-appreciate mo na yung buhay mo ngayon kesa noon. No? So, good news is coming to you. Mas magaang buhay, mas maaluwan, mas maganda, mas kontrolado mo. Congrats po. Sun card, Seven of Wands. Yes, mas malaya at mas masaya ka ngayon kesa noon. Kasi naman tong mga tao na too good to be true, na dapat mong iwasan ngayon, yung akala mo mabait, yung akala mo masipag, yung akala mo totoo pero plastic pala, nakita ko dito na lalayuan mo na sila. Ready ka nang mag-put ng boundaries against other people na alam mong hindi pala parte ng buhay mo. Doon ka mas sasaya. Doon ka mas panatag, mas tahimik ang buhay. No? You are now ready to close a chapter in your life sa mga taong mali. At ready ka nang tahakin yung buhay na siguro nga mas tahimik, siguro nga mas konti ang friends, pero mas okay naman ako. Mas malaya ako, mas masaya ako. No? So, magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob in the near future na layuan na yung mga rason ng kalungkutan at stress mo. And you will know, makikilala mo na kung sino talaga yung mga taong totoo sa'yo sa hindi. Okay? Congrats po para sa inyo. Mapagpalaya yan at mas magandang estado ang buhay na naghihintay para sa'yo. In your challenge, meron kang the Seven of Swords. 2 beses pa lang lumabas, Seven of Swords and Seven of Swords, telling you may lucky energy ka. No? Lucky energy para makilala yung mga taong dapat makilala at maiwasan yung mga dapat maiwasan. Okay? Seven of Swords, sabi dito, kung hindi nila kayang gawin, gawin mo na. No? Umiwas ka na, lumayo ka na, gawin mo na. Parang ganun eh. Kung itong lugar na ito or itong mga taong ito ay parang feeling mo, hindi ako swak sa kanila, ako nakakikilos, ako nagagawa mag-isa, hindi ko na iasa pa sa kanila. Parang ganyan, no? So, kilalanin mo daw yung mga tao sa paligid mo, kung sino yung mga dapat pagkatiwalaan, sino yung mga sinungaling, sino yung mga plastikada, para kilala mo kung sino yung dapat mong layuan. Okay? Meron din po sa inyo pinapayuhan na wag nang umiwas. Meron kang pilit iniiwasan ito nakaraang linggo, nakaraang buwan, na parang ayaw mong tanggapin yung katotohanan. Now, be brave to face the truth at wag nang umiwas para matapos na yan. Seven of Swords, the Page of Cups. Yes, sabi dito, you are not seeing things clearer. Nakatingin ka lang pero ayaw mo aksyonan yung truth. Halimbawa, itong bagay nito sa kaibigan mo, nakita mo na, nasa harap-harapan mo na kung ano yung katotohanan, pero iniiwasan mong harapin yung nangyayari. No? Pinapayuhan ka to open your eyes, see the truth, and take action. Para once and for all, makabitaw ka na sa energy na yan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, may taong plastic, may taong hindi totoo. Kaya importante komprontahin, alamin ang truth, para makalaya ka dyan. Sabi dito, meron kang dapat mas pagkaabalahan na isang bagay at pinapatagal mo daw yan. Pinapayuhan ka na harapin na yan nang sa ganon magbago na yung kwento at makuha mo na yung gusto mo. Tama na yung pag-iwas. Okay? In your fortune, meron kang far away places, get ready for new horizon. Yes, may mga bago kang gagawin. Sabi ko nga, may bagong offer, may bagong pupuntahan na very unfamiliar or mga bagong experiences, laksan ng loob, kayang-kaya mo yan, tapangan mo lang, it will give you a very, very fruitful outcome. Okay? In your fortune, meron kang the Empress card. Kanina, paglapag ko na ito, nakakita ko ng bigasan. Meron ka bang negosyong bigasan, Taurus? O nagkaplano ka niyan? There is a great, great sign na yes, successful ito, kayang-kaya mo siyang ipundar. Okay? So, sa ibang Taurus naman dyan, nakita ko po dito na kung ano man itong pinaghihirapan mo, hindi ka na maghihirap ng ganong katagal. Kasi aanihin mo na ngayon. There is really a harvest
harvest energy. Aanihin mo this week kung ano man itong pinaghihirapan mo. Example, dokumento, or meron ka nilalakad na papeles, or meron kang trabahong binubuo mo, or nahihirapan ka na sa isang bagay pero ayaw mo mag-quit kasi nga sabi mo, mahalaga yan. Manganak na yan this week na sobrang ganda, ending na ng hardship, at may kita mo yung paglago or abundant outcome sa bagay na yan. Congrats po. Okay? Empress card, you have the Empress card. Wow. Sabi dito, yes, tutubo, lalago, hindi ka na ganoon mahihirapan, makakapag-relax ka na, at papanoorin mo na lang tumubo at magkaroon ng magandang bunga yung bagay na yan. So, enough na of hard work, enough na of kayod, pagod, kasi darating na dito yung resulta. Congrats po. In your divine messages, meron kang hold your vision. Yes, yung iyong pananaw, yung iyong mga gustong gawin, kapitan mo yan at wag nang iwasan. Kasi panahon na to para gumalaw, kumilos, maging active para matupad siya. In your divine messages, the Knight of Swords. Sabi dito, kulang ka sa energy, kulang ka sa fighting spirit, kulang ka sa kilos. No? Panahon na para gumalaw-galaw, para matupad yung gusto mong makuha. Sabi dito, meron ka daw mga hinahabol na hindi naman kahabol-habol. And then yung isang bagay talagang para sa'yo, nakukulangan si destiny sa'yo ng energy. Example, hinahabol mo tong taong ito pero hindi ka naman talaga mahal. Tapos itong taong ito na nandito, ready ka to date, ready ka to give a chance, medyo wala kang energy sa kanya. So, panahon to pivot your energy para sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Halimbawa, trabaho to, nagalaan ka na maraming oras sa bagay na ito pero mali pala, dapat mong ilagak yan dito sa work so that it will be fruitful para sa'yo. Parang ganyan. Put your energy in great use. Knight of Swords, the Ten of Swords. Yes, alam mo na sobrang hirap na hirap ka na dyan, halos gusto mo nang sumuko pero pinipilit mo pa rin. E nandito yung mas maaluwan na paraan, mas okay na opportunity. So, para makabangon ka, dapat kilalanin mo ngayon kung ano yung mga dapat paghirapan sa hindi. No? Masyado ka nakatambay sa problema. Panahon na to para gumalaw-galaw at ibaling yung atensyon sa karapat-dapat. Meron ka pinag-alaanan na pagkakataon na labis-labis na nagpapadulot sa'yo ng kahirapan. No? So, bawas-bawasan mo yan. Mag-energy tayo sa isang mas karapat-dapat. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have August. O mga Taurus, meron ba kayong special occasion pag August? Halimbawa, birthday, binyag, or kasal, anniversary. Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Halimbawa, birthday ng kapatid, kasal ng kapatid, mga ganyan. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kayong milestone sa Agosto. Magandang pagkakataon sa August. Congrats po. You also have Skull, hidden secrets can harm you. Sabi ko nga sa inyo, may mga taong hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya yung mga sekreto mo, itago mo yan, ha? Huwag mong isabihin kahit kanino, kahit best friend mo pa yan. Keep your secrets to yourself. You also have Flute, disappointment in a friend or a lover. Meron ka ngang disappointment sa isang kaibigan dahil plastikada or na-realize mong hindi siya tamang tao para sa'yo. Parang ganyan. You also have Dog, far away. Meron po kayong kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita, no? Panahon na para tawagan siya at mag-bonding time naman daw kayo. Ang outcome ni Taurus for April 13 to 19, the Five of Pentacles rather. Sabi dito, panahon na para lumaya ka sa struggling phase mo. Kung nag-i-struggle ka ngayon sa pera, sa trabaho, sa buhay in general, may darating pong tulong. Sabi ko nga, merong authoritative figure kanina, merong taong talaga namang may posisyon, may sinasabi sa buhay, yung kanyang opinion at kanyang desisyon ay makaapekto. This person will help you para makawala ka sa pinaghihirapan na yan. Okay? Kaya ngayon, pinapayuhan kita na huwag mo masyadong dibdibin yung hardship. Huwag mo masyadong dibdibin yung kayod kasi aalwan ka rin dyan. May darating na tao para offeran ka ng tulong or assistance na magpapabilis o magpapaganda ng paghihirap na ito. Okay? Five of Pentacles, the Ten of Pentacles. 10, 10, 10. Talaga namang ending of hardship, closure of something, no? At ready ka nang pasukin yung isang estado ng buhay mo kung saan doon permanente, sigurado, secured, may matibay na pundasyon, at matibay ito for a very long time.
Okay? Kung nahihirapan ka ngayon sa work, sabi dito, may tutulong sa'yo para gumaan yan at maging long-lasting na maalwan para sa'yo. Kung nahihirapan ka ngayon sa pera, may darating pong tulong para magkaroon ka ng opportunity na magkaroon ng long-term gain. Okay? So, wag kang mag-alala, wag kang matakot, darating din yan. Okay? So, Taurus, dumating na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lamang ito and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. You have the Death card, the Hanged Man, and then the Three of Wands. At the bottom of your deck, meron po kayong the Nine of Pentacles. You're waiting for something. Meron kang mga hinihintay na nasa isip mo na, nasa vision mo na gusto mo nang sungkitin, gusto mo nang maabot, gusto mo nang malasap yung kaginhawaan sa buhay dahil sa hinihintay na ito, no? Pero pinapayuhan ka ngayon, Taurus, to really continue waiting patiently. Okay? Narinig ko dito na panahon to para ma-appreciate mo muna yung meron ka ngayon, no? Sinasabihan ka na while waiting, learn to enjoy what you have. While waiting, learn to appreciate yung mga binibigay sa yung grasya habang hinihintay itong bagay na ito. Things will definitely change, no? Things will definitely unfold para sa'yo. Pero kailangan daw munang tapusin yung mga dapat matapos. Meron ka pang mga nakabinbin na bagay eh. Sabi doon, asikasuhin mo muna, i-make sure mo muna na talagang tapos, planchado, walang aberya. Kailangan daw ngayon, lawakan mong isip mo para makita mo kung ano yung mga dapat asikasuhin at tapusin. At manatili ka naghihintay. Okay? Sabi dito, itong pause na ito, itong mga panahon sa buhay mo ngayon na parang walang nangyayari at naghihintay ka lang ng matyaga, magamit mo yan para palawakin ang isip, i-prepare ang sarili, mag-practice, at alamin kung ano yung mga dapat baguhin at mga dapat i-improve. Para pag dumating to, talagang ready ka ng sungkitin yung mga biyaya na yan. Habang nag-uusap tayo, Taurus, kung yes or no, the answer is no muna. No muna. Kasi nga, hinihintay pa siya. Kumbaga parang niluluto pa. Meron ka pang dapat asikasuhin at plansyahin para maani mo yan soon. Okay? While we're talking, no. Pero balik ka next time, itanong mo ulit yan, baka magbago na yung kwento, baka na-realize mo na yung dapat ma-realize, baka maasikaso mo na yung mga dapat asikasuhin para makarating na siya sa kamay mo. Kasi ngayon, hindi pa siya makapasok-pasok dahil marami pang nakabinbin or nakabitin. Panahon na para tapusin yung mga dapat tapusin. At i-appreciate mo muna, mag-enjoy ka muna sa life mo ngayon. Kung ano yung meron, kung ano yung nandyan, asikasuhin mo, namnamin mo. Pero next time, abangan natin, baka magbago na ito. Okay? So, Taurus, ito po ang inyong April 13 to 19 at ang iyong isang tanong, isang sagot. Comment down below po kung nakarelate ka. Thank you, Holy Spirit, Spirit guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.